Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili, pumili ka! Paano ninyo nasisigurang pag-usapan ng negosyo kung mga alipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko yun ang ating bayan. Pendehadas! Ang procedure kasi sa amin, since meron kailangan... Huwag na yung procedure. Simple lamang. We have limited time. You answer the question directly. Nung makita mo ang report ng November 2, na in-address sa iyo, ano ginawa mo? Sir, meron siyang pinrepare na endorsement letter, pinirmahan ko yun agad-agad after consulting with our legal. So nakalagay doon sa kanyang Hindi, recommendation. wag na yun. Yung ang ginawa mo, pinirmahan mo lang yung papel. Ni-review ko muna, sir, binigay ko sa aking legal for review kasi may fraudulent activity na nangyayari. Tapos in-endorse yun namin sa central office. Nung ngayon natanggap yun ng central office namin sa Chief Operating Officer, nirelay niya sa President ng PhilHealth. And Okay, just to clarify, and on Mr. November Mas, 20 yes, sir. I am just reminding you that you are testifying under oath. Yes, sir. Do you reconfirm na November 2 pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na nalaman mo yung report ni Mr. Sarmiento? Yung report niya, sir, na... Kaya nga, diretsuhin mo tanong. Ang sagot, November 2, lang una mong malaman. as far my memory can recall, sir, kasi medyo... Your matagal memory na. cannot recall, so you will be changing again your answer. You are not sure. Yung inaksyonan ko, sir, na report, full report niya na, final report, O nga, November 2. November 2. Meron akong Kung logbook may dito. pakita ako sa iyong dokumento about the report of Mr. Sarmiento na dated prior to November 2 at pirmado mo, sasabihin mo ba na peke ang pirma mo? Baka nalimutan ko siguro yun, sir. Oo, yan, Na-miss sinasabi lang. ko. Di nagbabago na naman So, tayo ng sorry po, sagot. sorry, pero... Oh, I'll baka just hindi show ko you na- this document. Oo. Hindi ko Okay, lang while you're maalala proceeding. siguro. Honorable Barsaga, please sit down. Chair. Mr. Mas, can you kindly check the paper of being shown? Sige, sir. Okay, go ahead. Just for the record, So, ni-refer ko yun, sir, sa NBI, yung report this niya. document is dated October 27, 2015. Tama yan, For sir. Ramon Aristosa Jr. Yes. through Cardona, subject endorsement of POA OFP Operations Office, Memo Number 114, Series 2015, pertaining to 169 cases of falsified PORs surrendered by the hiring agency, IXL Manpower Corporation. For your advisement, Dennis S. Mas, PhD, URP, Vice President, PRO, NCR. Sir, Is this your signature? signature ko yan, sir. Ma-explain ko nga yan, sir. Okay, Mr. Chair. Explain mo. Mr. Chair. Kasi Fernandez. niloloko mo kami rito eh. Sir, meron Honorable po- Sabi mo Fernandez. kanina, November 2. Ngayon, iba. So, which is true? Kailan Sir. mo unang nalaman ang report? Sir, tama ho yun na yung report, yung endorsement na yan ay dated nga October 27. Pero pumasok ko yan sa office ko, November 2, nandito ho sa logbook ko. Muna, dahan-dahan lang Tapos tayo. yung endorsement Okay, okay, okay. letter- Ikaw ang nakapirma rito sa letter na to. Ano, sir? Oh, Pwede Honorable Barsaga, okay Sir, na. ma-explain ko ho, nandito lang sa ano. May logbook ko ako kasi. So, ang ibig mo sabihin, antedated, pinirmahan mo. Antedated talaga, sir. Antedated. Ito yun, sir, oh. Yes, parehas niyan. Parehas. Antedated. Ito nga, sir, may pirma na nila, oh. Sa ganito. Yan, sir. okay nga. Ano date? 27. Oh, Pero ganito, sir, pumasok yan dito sa office ko, November 2. Antedated yung report. Antedated ho yung report, sir. Mr. Chairman. Maniwala kayo, antedated yung report. Okay, okay. Mr. Chairman, Okay. it doesn't matter kung yung sinasabi niya na antedated, the fact na pinirmahan mo yon noong October 27 at may knowledge ka na kay Miss Chona Yap dahil nung sinasabi sa September 15, nagpadala ka ng endorsement at ang sinasabi mo November 2 mo lang nalaman. Sabihin na natin na antedated. Pero dito sa endorsement mo kay Chona Yap na sinasabi mo about sa fake receipts, September 15 pa to. Sir, yung Stop, Mr. Dennis Mas. Pwede ko makita, Okay, sir, kung ano. we will proceed, Mr. Chairman. Alam na Chair. natin na nagsisinungaling ka. Mr. Ito Chair. ang tanong ko sa iyo. Ako na. Okay, Mr. Chairman. Ang NBI noong May 16 saka 2016 at ang IXL at yung mga person of interest together with attorney
Attorney Abbas, nag-usap-usap po sila. Ang IXL, Mr. Chairman, sila po nag-surrender nung 163 na mga peke, no? In other words, ano sila kumbaga nakikikooperate na sila sa PhilHealth. At ang sabi nga nila, sige, babayaran na namin yung yung nawalang premium ng mga OFW. Yung 405,000, ibabalik na lang namin para yung mga OFW hindi naman kawawa. So ngayon, itong kanilang dating liaison officer na si Mr. Lozano, ang sabi ng IXL, sige, hahanapin natin at ididemanda natin kasi ito yung nagdala ng pera. At true enough, nakita nila Mr. Sarmiento yung tao at nagbigay na siya ng sort na affidavit at sinasabi niya, ibinigay niya yung pera doon sa conduit na taga PhilHealth. Ngayon, Mr. Chairman, Chair, ang tanong, tama naman lahat ng bakit sinasabi Mr. ni Dennis DS Dan. Mas? Tama Bakit- lahat yan, DS Dan. Yes. Pero ang tungkulin natin dito, paaminin na lang natin kasi, Mr. Mas, Sir, kapag hindi ka sumagot ng totoo, ako magmo-motion for contempt sa'yo kasi madali lang tayo Sir Sarmiento, nung una mong ipaalam ito kay Camacho, anong panahon yon? September 2015 Okay. po. Naniniwala ka ba si Camacho, sinabi niya kay Mas? Opo, Your Honor. Sapagkat si Camacho, under ni Mas. Opo, Your Hindi ka Honor. naman pwedeng maniwala, lalong-lalo na kami, sinabi mo na ito, napakaseryosong problema nito at yung magnitude ng ginagawa, medyo malaki ito, inaasahan mo si Camacho, sasabihin ka agad sa kanya, tama? Opo, Your Honor. If I may clarify. Hindi nga, yun lang muna. Apo. Ngayon, minamatuwid mo, Mr. Camacho, Mr. Ramas, na nalaman mo lang November, hindi mo kami pa mapapaniwala. Mabuti pa, umamin ka na lang, mag-apologize ka sa amin para makapagtanong na ako ng iba sa'yo. Sapagkat pag hindi ka umamin, ako mismo ang magmumoson sa'yo, makukulong I ka. apologize, Your Honor. Okay, and so, sorry for... huwag ka magsisinungaling. Nalaman mo kaagad, sapagkat si Camacho, sinabi niya kaagad sa'yo, tama? Na merong nagaganap na investigasyon at nalaman mo ganito yung magnitude. Alam mo na, dahil sinabi sa'yo ni Camacho. Meron siguro, sir, na ganung instance. Huwag mo sasabihin siguro, pakukulong kita Sinabi na nga sinabi na sa iyo ni Camacho alam mo na. Okay? Alam mo na, by September pa, alam mo na. Tama? Alam mo na. Ano ba to? Alam mo, sinabi sa iyo ni Camacho September pa, sinabi na ni Sarmiento kay Camacho, si Camacho ay under mo. Ikaw ang superior, ikaw ang regional vice president. Hindi mo kami mapapaniwala na si Camacho hindi niya kagad sasabihin sa iyo. Sinabi niya kagad sa iyo, September pa. Yan ang totoo. Aminin mo na lang. Hindi ko kung paano ba? Hindi mo Your Honor, aminin? Yes, Your Honor. Ha? Yes, sinabi Inaamin niya mo sa na? akin. Pero wala akong documents kasi Be categorical, Mr. Mas. It doesn't have to be, kasi pagka dokumento Yes, Your inaanap Honor, mo. yes. Yes. Aminin okay. mo na. Yes, Oh, yes. okay. Dapat ganun kayo Huwag mo kaming paiikutin. Okay? Mabuti na Deputy lang. Speaker. Sandali lang, boss. Okay, Mr. Chair. after you. Mabuti na lang, ngayon ko lang nakitang mabait si Congressman Barsaga. Akala ko nung lalapitan kanya, may gagawin sa sayo Okay, inaamin niya na, Congressman Barsaga. Well, just for the Pero- record, Your Honor, admission that the prior statement was untruthful and correcting the untruthful statement is not a defense in perjury or false testimony before legislative proceedings. Tama ka As dyan. a matter of fact, it is a confession and the legal effect only would be perhaps it might be considered as mitigating. That is Oh. what we want to emphasize. Tama ka dyan. Tama ka dyan, Congressman Barsaga. Mabuti na lang. Nagbubulungan na naman kayo. Dr. Pargas, baka masunod ka. Sir, merong... Yung bang pagiging Vice President mo, Vice President for NCR, Yes, sir. isang napakalaki at napakaresponsabling posisyon. Yes, Your Honor. Tama? Yung intensity and magnitude na ni-report ni Mr. Sarmiento, yung POA na fake receipts na yan, minaliit mo ba yan? Hindi ho, sir. Kayo nung natanggap ko po, Okay. Mr. Chairman, nung November 2, Teka muna. Tama in-endorse na ko yung agad sa hindi. central office at nagkaroon nun ng fact-finding
activity dyan, yung Teka fact-finding muna, investigation tinanong kita kung department. minaliit mo, ang sagot mo hindi, di ba? Tama naman, dapat huwag mong maliitin sapagkat ang posisyon mo ay dapat bigyan mo ng malaking atensyon sapagkat problema ito. Yes, Your Honor. Meron ka ba sa sarili mong initiative, meron ka bang naidemanda diyan sa fiasco ng fake receipts ng POA? Meron ka bang idinimanda? Meron ka bang ginawa para usigin mo kung sino man ang nasa likod ng sindikato na yon? Your Honor, As Regional Vice President, ikaw ang inaasahan ko na dapat nagmalasakit. Huwag muna tayo sa magsaysay-siping, iba yun. Ikaw pa rin ang Regional Vice President. Nakikita kasi namin dito yung pattern eh. Naalala mo, magmula pa nung nakaraang pagdinig, yung pattern na nagwawalang bahala kayo pagka ang pinag-uusapan ay yung pag-iingat sa pondo ng PhilHealth. Kaya ang tanong, may pakikita ka bang record sa akin na ikaw mismo naghabla ka, inusig mo kung sino-sino ang dapat na usigin dito sa report ni Mr. Sarmiento? thank you for allowing me to reply, Your Honor, Mr. Chair. Ang PhilHealth kasi merong MOA sa National Bureau of Investigation na lahat ng mga fraudulent findings sa PhilHealth i-forward doon. Now, ng 2015, November, ikaw na bang nga ng nag-forward? President Kasi and tinatanong CEO ko sa iyo PhilHealth kung sa meron NBI. kang personal na initiative, pabayaan mo kung ano yung nangyari sa NBI. Ikaw ang sinusukat ko ngayon eh. Tinatanong kita sa sarili mo bilang ikaw ang noon ay Regional Vice President, may pakikita ka ba sa aming mga dokumento na ikaw mismo gumawa ka ng report, inusig mo ang ilang mga tao, maring nasa loob, maring nasa labas, para mapatunayan mo sa amin na capable ka na panindigan mo ang pangangalaga ng pondo ng PhilHealth? Anong dokumento ang pwede mong ibigay sa amin? Mapatunayan mo lang. Mapatunayan mo lang na talagang meron kang ginawa sapagkat wala ngang nademanda eh. Wala ngang nakulong eh.